Ano-ano ang mga valid IDs na tinatanggap sa Civil Service Exam para sa pagre-register? Lalong-lalo na magsisimula na ang registration ngayong November 19, 2024 hanggang January 3. Pero depende kung maunang mapuno yung mga available slots ay magko-close na po sila kahit hindi pa January 3. So marami na nag-PPM sa atin kung ano yung mga acceptable valid IDs. Kung pwede ba ang school ID, kung pwede ba ang temporary driver's license. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorial. So meron din tayong dalawang Facebook page para sa pag-review ng basic mathematics. So we have Civil Service Review by Janice Darcy at meron tayong bagong FB page kung saan doon tayo mas nagpo-post ng videos ngayon for the 2025 Civil Service Exam. So Facebook page natin ay Civil Service Exam Quick Review. So you can follow me in two Facebook pages for mathematics review. So, ang lahat ng acceptable or yung tinatanggap na valid IDs ay makikita aside sa lahat ng post ng mga Civil Service Commission sa Facebook. So, makikita din ang lahat ng listahan dito sa likod ng application form para sa pagre-register. So, umpisahan natin. Number 1 dito sa lista, yung mga pupwede or tinatanggap. So, driver's license, pupwede siya. So, lahat ng pag-uusapan natin na valid IDs kailangan ay hindi siya expired during the registration. So, kung meron kasing ibang mga valid IDs, so yung SSS or yung UMID, walang expiration yon, yung National ID, walang expiration. Pero, merong mga valid IDs na merong expiration. So, dapat hindi siya expired during the registration or during your filing of application for the Civil Service Exam. So, driver's license, po pwede, or temporary drive license. So, merong temporary, po pwede din siya. So, yung LTO-OR, po pwede din, but must be presented together with old driver's license. So, kailangan, kung LTO-OR yung ipapresent mo, kailangan may kasama siya na yung luma mo na driver's license. So, kung OR lamang, or yung official receipt alone, po pwede din siya. Tapos, po pwede din so meron nagtatanong, pwede ba ang student's driver's permit? So, po pwede din. Nandito siya, nakasulat, student's driver's permit. So, po pwede. So, Philippine passport, so dapat valid pa siya, hindi siya expired. Po pwede din. PRC license, po pwede. SSS. But anyway, yung mga PRC, ibig sabihin, kung meron kang PRC license, ibig sabihin board passer ka. So, kung board passer ka, hindi mo na kailangan mag-take ng Civil Service Exam, you are automatically eligible. So, SSID or GSIS-ID. So, po pwede ang SSID or yung UMID natin na ID. Wala expiration date yun and that is very valid. GSIS-ID po pwede rin dun sa mga government employees na. Voter's ID or voter's certification po pwede. So, meron nagtanong dito, voter's certification. So, pwede siya. Kahit walang voter's ID, pwede yung certification lamang. So, BIR or taxpayer's ID or yung TIN natin, yung TIN card natin, po pwede yun. PhilHealth ID, po pwede rin siya yung PhilHealth ID, pero kailangan meron nakasulat na pangalan mo, and clear picture and signature, and PhilHealth number. So, company or office ID, po pwede siya. Kailangan valid. Kailangan kasalukuyan ka pa nagtatrabaho sa company na yan, kung yung gagamitin mo na valid ID ay company ID. School ID, so para sigurado, kailangan mo rin ipa-validate sa inyong registrar yung school ID mo. So, kailangan kailangan merong validation that you are enrolled in the current semester or on the current year. So, di ba meron yan sa likod ng school ID para sigurado lang. Para hindi ka na para pagpunta mo ng registration or kung magsasubmit ka ng online application for the Civil Service Exam, sigurado na tatanggapin ng iyong school ID. Mabilis lang naman yan ipa-validate sa school registrar. So, police clearance or police clearance certificate. So, pwede rin pala ang police clearance. Tapos, postal ID, pwede rin. Barangay ID, pwede. NBI clearance, pwede rin. So, Seaman's book. So, dapat lahat ng clearance, yung police, NBI, lahat yun dapat valid. Meron yung validity. I think 1 year for the NBI, hindi ako sure. So, tingnan mo, dapat valid ang iyong clearance.
Seaman's Book, pwede rin yung mga seaman natin, mayroon silang Seaman's Book. HDMF transaction, kahit yes, HDMF transaction ID yung sa pag-ibig, pwede rin. PWD ID para sa mga person with disabilities, pwede rin. Solo parent ID, senior citizens ID. So, senior citizen na, so baka yung iba matatawa, meron pa bang senior citizen na magte-take ng civil service exam? Yes, meron pa po. Dahil marami pa rin mga senior citizen na kasalukuyan na silang nagtatrabaho sa gobyerno pero hanggang ngayon hindi pa rin sila napo-promote into higher position dahil wala silang eligibility. So, when I took my civil service exam, talagang totoo, meron akong nakasabay na 2 senior citizens. So, nakaka-proud po sila. So, pwede senior citizens ID, CSC eligibility card. So, kung halimbawa meron kang CSC eligibility card, pwede. Kung halimbawa you are already a passer sa sub-prof, so kung meron ka ng card at gusto mong mag-take ng professional level, so pwede mong gamitin ang iyong CSC eligibility card. Philippine Identification Card, so ito yung national ID natin, so pwede din. So all other ID cards not included in the list should not be accepted. So dapat yung lahat lamang ng nabanggit natin ang tinatanggap na valid ID para sa pagre-register at siguraduhin na valid ang iyong valid ID. Kaya tinatawag na valid. So, dapat valid siya. Ibig sabihin, hindi siya expired. Yung mga merong expiration. So, para din sa mga mag-walk-in, yung mga hindi mag-online appointment, so dapat ay mag-photocopy na kayo in advance. Para din sa mga mag-online appointment, di ba meron kayong personal appearance appointment. So after ninyo mag-book online, so dapat pa rin kayong pumunta for personal appearance during your schedule. So mag-secure na kayo ng photocopy para hindi na kayo mahihirapang maghanap ng kung saan maaaring mag-photocopy ng inyong documents including your valid ID. So syempre, kailangan dala nyo ang inyong original ID. So that's all for this video. Sana ay nakatulong po dun sa mga nagtatanong sa atin, sa mga nag-PPM. Hindi ko na po kayo may isa-isang replyan kasi sobrang dami na po. Lalo na sa ating Facebook page. Dumadami yung ating followers. So, please huwag kalimutan mag-subscribe para palaging updated. Hindi lamang about civil service exam, itong ating YouTube channel. Meron din tayong mga about SSS, PhilHealth, mga ganun. So, maaaring kailangan nyo rin ang mga videos natin in the future.